Itinapon na parang basurang walang silbi. Nilapastangan ang dangal sa harap ng maraming tao. 5 taon akong naging alipin ng pag-ibig, tanging sampal at pang-aapi ang naging sukli. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay wala akong kalaban-laban. Hindi nila alam. Ang babaeng tinawag nilang basahan ay ang reynang may hawak ng kanilang kapalaran. Ngayon, sisiguraduhin kong bawat patak ng luha ko ay babayaran ninyo ng buong imperyo nyo. Handa na ba kayong makilala ang totoong ako? Sa kailaliman ng gabi, kung kailan ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa aming bubungan, ay doon ko narinig ang mga salitang habambuhay na magbabago sa aking mundo. Wala siyang choice, Marco. Isang pirma lang at malaya na tayo sa amoy isdang babaeng yan. Tingnan mo nga ang mga kamay niya. Parang papel de liha sa kagasapangan. Nakakahiya siyang iharap sa mga kaibigan mo. Boses siyo ni Doña Carmen ang aking biyenan. Ang kanyang boses ay tila talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng aming tahanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kaniyang silid. Dala ang isang maliit na tray ng mainit na tsa na may halong luya. Ang lunas na madalas niyang hingin kapag sumasakit ang kanyang lalamunan. Humigpit ang kapit ko sa tray. Nararamdaman ko ang init ng tasa na nanunuot sa aking mga palad. Ang mga palad na tinawag niyang magaspang. Totoo naman, magaspang ang aking mga kamay dahil sa 5 taon ng paglalaba ng kanilang mga mamahaling damit sa paglilinis ng bawat sulok ng bahay na ito para lamang makatipid kami at sa pagluluto ng bawat putaheng inihahain ko sa kanilang hapag. "Don't worry, Ma," sagot ng isang pamilyar na boses. Si Marco, ang lalaking pinangakuan ko ng buhay at katapatan. Pipirma siya. Saan pa ba pupunta ang isang basahan na tulad niya kung wala tayo? I'm so tired of her look, Ma. Tuwing titingin ako sa kanya, naaalala ko lang kung gaano ako naghirap noon. Ngayong successful na ang business ko, I deserve someone like Isabella. Someone who actually matches my status. Sa bawat salitang binitawan niya, tila may isang bahagi ng aking pagkatao ang nalalagas. Ang tsa sa tray ay unti-unting nanginginig, gaya ng aking buong katawan. Ang kumpanyang tinatawag niyang matagumpay. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya ay bunga ng bawat puyat ko sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa gabi habang siya ay natutulog at ng mga sikretong pondo na mula sa sarili kong bulsa na hindi niya kailanman nalaman. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa sahig. Walang tunog. Gaya ng aking pag-iral sa bahay na ito. Isang anino na laging naririyan, pero kailanman ay hindi pinahalagahan. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Pinihit ko ang doorknob at pumasok sa silid. Gulat ang rumehistro sa mga mata ni Doña Carmen habang si Marco ay mabilis na itinago ang isang folder sa kaniyang likuran. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko na ang puting papel. Ang titulong nakasulat sa itaas ay tila isang hatol ng kamatayan sa aming pagsasama. "Clarice, kanina ka pa ba riyan?" Tanong ni Marco. Ang kaniyang boses ay malamig at walang bakas ng pagsisisi. "Yung tsaa mo, Ma. Nilagyan ko ng honey para gumaan ang pakiramdam mo," malumanay kong sabi. Bagaman ang bawat salita ay parang may kasamang dugo na namumuo sa aking lalamunan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marco. Iyon ba ang pipirmahan ko? Hindi siya kumibo ng ilang saglit bago niya marahas na inilapag ang folder sa ibabaw ng mesa. "Yes, it's an annulment, Clarice. Let's be professional about this. I'll give you a small amount of money para makapagsimula ka uli sa probinsya nyo. Hindi na tayo talo." "Hindi na tayo talo?" Pag-uulit ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. "Marco, 5 taon. 5 taon kitang inalagaan. Noong wala ka pang kahit ano, noong pinapalayas tayo ng landlord natin, sino ang nagbenta ng huling alahas ng kanyang ina para lang may maipambayad tayo? Sino ang nagtrabaho ng 3 shift
para lang makapagtapos ka ng MBI mo. Tumigil ka na, Clarice. Singal ni Doña Carmen. Utang na loob mo sa amin na pinatira ka namin dito. Huwag kang magbilang ng mga bagay na tungkulin mo naman bilang asawa. You are a nobody. Isang swerte lang ang nangyari sa anak ko at nakaangat siya. At ngayon, hadlang ka na lang sa kanyang kinabukasan. Lumapit ako kay Marco, umaasang makakita ng kahit katiting na pagkilala sa kanyang mga mata. Marco, sabihin mo sa akin, ito ba talaga ang gusto mo? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, tumingin siya sa akin ng may pandidiri. Sacrifice? Clarice, look at yourself. You smell like onions and laundry soap. I'm a CEO now. Kailangan ko ng asawang kayang tumayo sa tabi ko sa mga gala. Hindi yung laging mukhang katulong. Sign the papers and leave. Ngayon din. Umiling ako. Ang mga luha ay nagsisimula nang manlabo sa aking paningin. Hindi ko pipirmahan ito dahil sa pera, Marco. Pipirmahan ko ito dahil sa wakas. Nakita ko na kung gaano kakaliit na tao. Doon ko naramdaman ang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay. Bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napalingon ang aking mukha sa lakas ng impact. Ramdam ko ang pag-init ng aking balat, ang pagkalat ng lasa ng bakal sa aking bibig mula sa pumutok na labi. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong mabilis na paghinga. Hindi ako umiyak ng malakas. Nanatili akong nakatayo. Ang aking buhok ay tumatakip sa bahagi ng aking mukha na kaniyang sinaktan. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan sa sarili kong pamamahay. Sigaw niya. Umalis ka na. Ngayon din. Kunin mo ang mga basahan mo at huwag ka nang babalik dito. Dahan-dahan kong iniangat ang aking ulo. Tumingin ako sa kanya, hindi na bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng kabibigay lang ng huling pagkakataon sa isang taong hindi karapat-dapat. Kinuha ko ang panulat sa mesa at mabilis na nilagdaan ng papel. Ang bawat kurit ng tinta ay tila pagputol sa bawat kadena na gumagapo sa akin sa loob ng 5 taon. Lahat ng ibinigay ko sa iyo, Marco. Lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito. Simula sa gabing ito, babawiin ko na. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo sa kailaliman ng dagat. Kinuha ko ang aking lumang bag na nakahanda na pala sa gilid ng pintuan. Hindi nila alam, matagal ko nang alam ang kanilang balak. Pero gusto ko lang makita kung hanggang saan ang kanilang kawalan ng hiyang taglay. Habang naglalakad ako palabas ng kanilang gate, sa gitna ng bumubuhos na ulan na tila nakikiramay sa aking hinagpis, tumigil ako saglit. Tumingala ako sa langit. Hinayaang hugasan ng tubig ulan ang dugo sa aking labi at ang dumi ng kanilang pagkatao sa aking balat. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa bahay na yon, isang panibagong lakas ang nabubuo sa aking kalooban. Hindi nila alam na ang babaeng itinapon nila sa lansangan ay ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Hindi nila alam na ang basahang tinawag nila ay ang reynang may hawak ng susi sa kanilang pagkawasak. Ganito na lang ba? Ang 5 taon ng aking buhay matatapos lang sa isang sampal at isang pirasong papel? Hindi. Dahil ang gabi na akala nila ay ang aking katapusan, ay ang gabi ng aking tunay na pagsilang. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa akin na gising na ako mula sa isang mahabang panaginip. Sa loob ng 5 taon, hinayaan ko ang aking sarili na maging maliit, na maging boses na bulong lamang sa gitna ng kanilang mga hiyaw. Ngunit habang lumalayo ako sa bahay na yon, ang bawat hakbang ko sa maputik na kalsada ay nagiging mas matatag, mas may bigat, at mas may direksyon. Hindi ako basahan. Ako ang nagbigay ng kulay sa mundong pilit ninyong ninanakaw mula sa akin. Bulong ko sa hangin
habang ang lasa ng dugo sa aking labi ay unti-unti nang hinuhugasan ng ulan. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang isang mataas na tarangkahang gawa sa itim na bakal. Ito ang entrada ng Hacienda Imperial, isang malawak na lupain at resort na matagal ko nang hindi binibisita. Sa paningin ng mga tao sa bayan, ito ay isang abandonadong paraiso na pagmamay-ari ng isang misteryosong bilyonaryo. Hindi nila alam, ang bilyonaryong yun ay ang babaeng madalas nilang makitang bumibili ng murang isda sa palengke. Sa gitna ng kadiliman, biglang may dalawang maliwanag na ilaw na nagmula sa isang marangyang itim na sasakyan ang tumama sa akin. Ang tunog ng makina nito ay banayad at aristokratiko, isang malaking kontras sa ingay ng bagyo. Huminto ang sasakyan sa aking harapan at isang lalaking naka-Amerikana ang mabilis na bumaba habang may dalang malaking payong. "Chairwoman!" sigaw ni Benji, ang aking matapat na assistant, na may halong pag-aalala at panginginig sa kaniyang boses. Mabilis siyang lumapit sa akin at naitakip ang payong upang hindi na ako mas lalong mabasa. "Diyos ko, Chairwoman! Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa ganitong kalagayan? At ang mukha nyo, sinong gumawa nito sa inyo?" Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi na nanggagaling sa sakit, kundi sa isang planong nagsisimula ng mabuo. "Ayos lang ako, Benji. Ang basang damit ay natutuyo at ang sugat sa labi ay naghihilom. Pero ang kumpanya ni Marco, siguraduhin mong hindi yun makaka-recover sa bagyong darating." Inalalayan ako ni Benji papasok sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang init ng heater sa loob ay tila isang yakap na matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Isinandal ko ang aking ulo sa malambot na sandalan at ipinikit ang aking mga mata. Naalala ko ang mukha ni Marco kanina, ang kaniyang mga mata na puno ng kayabangan, ang kaniyang kamay na hindi nag-atubiling saktan ako. Akala niya ay siya ang arkitekto ng kaniyang tagumpay. Akala niya ay sapat na ang kaniyang talino para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Nakalimutan niya yata na ang bawat kontratang pinirmahan niya, ang bawat investor na nagtiwala sa kanya ay dahil sa mga lihim na tawag at rekomendasyon na ginawa ko sa likod ng kaniyang likuran. Ako ang kaniyang pundasyon at ngayong gabi, sisiguraduhin kong babagsak ang kaniyang gusali dahil sa sarili niyang bigat. "Dalhin mo ako sa main villa, Benji. I need a bath and I need the files of Marco's current projects." Utos ko sa isang boses na puno ng awtoridad. "And please, call our legal team. Tell them the silent investor of Crestview Holdings is officially withdrawing all support effective immediately." "Yes, Chairwoman. Consider it done," sagot ni Benji habang mabilis na pinapatakbo ang sasakyan patungo sa villa. "Pero Chairwoman, siguradong magpapanik ang market bukas. Crestview is depending on the next funding round para sa kanilang expansion project sa Batangas. Kapag tinanggal nyo ang suporta, mababankrupt sila sa loob ng 3 linggo. 3 weeks is too long, Benji. I want him to feel the ground crumbling beneath his feet by Monday morning," malamig kong sabi. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga puno na sumasayaw sa bagsik ng hangin. He wanted status. He wanted power. I'll give him a front row seat to his own destruction. Pagkarating sa villa, sinalubong ako ng mga katulong na matagal ko nang hindi nakita. May takot at awa sa kanilang mga mata nang makita nila ang aking hitsura, pero itinaas ko ang aking noo. Pumasok ako sa malawak na banyo kung saan naghihintay ang mainit na tubig na may bango ng jasmine at lavender. Habang hinuhubad ko ang aking basang damit, ang lumang blusa na tinahi ko pa ang butones kagabi ay tila tinatanggal ko rin ang lumang claris. Lumubog ako sa mainit na tubig. Hinayaang palibutan ako ng bango at katahimikan.
Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ang bawat pintig sa aking pisngi na sinampal ni Marco. Ang sakit na yun ang magiging gasolina ko. Ang bawat pangungutya ni Doña Carmen ang magiging gabay ko. Pagkatapos ng paligid, lumabas ako ng banyo na nakasuot ng isang mahabang silk robe na kulay ginto. Umupo ako sa harap ng aking vanity mirror at tiningnan ang aking refleksyon. Wala na ang babaeng may amoy isda at bawang. Wala na ang babaeng laging nakayuko. Ang nakikita ko na ngayon ay ang babaeng 5 taon kong itinago. Ang babaeng may hawak ng bilyon-bilyong dolyar na imperyo. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang isang mensahe na kadarating lang. Galing ito kay Marco. Huwag mong isiping makakakuha ka ng kahit anong property sa annulment na ito. Everything I have is mine. Manigas ka sa ulan, Clarice. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking dibdib. Ang kaniyang kamangmangan ay nakakaawa. Hindi niya alam na ang bahay na tinitirhan niya, ang kotseng minamaneho niya, at maging ang opisina kung saan siya nagmamalaki ay nakapangalan sa isang subsidiary company ng Hacienda Imperial. Benji, tawag ko sa aking assistant na naghihintay sa labas ng pinto. Yes, Chairwoman. Prepare the eviction notice for the house in Forbes Park. I want it delivered to Marco and his mother on the same day that he announces his engagement with Isabella. Sabi ko habang sinusuklay ang aking mahabang buhok. And one more thing, ipaalam mo sa pamilya ni Isabella na ang kumpanya nila ay under investigation ng ating audit team. Let's see how much she loves Marco when she realizes he's about to become a beggar. Copy that, Chairwoman. Any other orders? Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang kapayapaang ngayon ko lang ulit naramdaman. Wala na muna sa ngayon. Gusto ko munang matulog ng mahimbing. Dahil bukas ay sisikat ang araw para sa akin. Pero para sa kanila, ito na ang simula ng walang katapusang gabi. Humiga ako sa aking malambot na kama. Ang mga sutlang kumot ay tila nagpapagaling sa aking mga sugat. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihan, may isang maliit na bahagi ng aking puso na kumikirot pa rin. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa panghihinayang sa 5 taong ibinigay ko sa isang taong hindi pala marunong tumingin sa puso ng isang tao. Napangiti ako sa dilim. Bukas, hindi na nila ako makikilala. At sa oras na malaman nila ang katotohanan, huli na ang lahat para humingi ng tawad. Sumikat ang araw sa Hacienda Imperial na tila ba humihingi ng paumanhin ang langit sa bagsik ng ulan kagabi. Mula sa balkonahe ng aking master suite, pinanood ko ang gintong sinag ng araw na humahalik sa malawak na hardin ng mga puting sampagwita. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng bagong timplang kape at ang sariwang hangin ng umaga. Sa loob ng 5 taon, ang tanging amoy na alam ko ay ang usok ng kawali at ang matapang na amoy ng chlorine mula sa mga labahin. Ngunit ngayong umaga, ang tanging nararamdaman ko ay ang lambot ng mamahaling sutla sa aking balat at ang katahimikang matagal ko nang hinangad. Sa kabilang dako ng lungsod, alam kong nagsisimula na ang kalbaryo ni Marco. Sa isang sikat at eksklusibong restaurant sa Makati, naroon si Marco at ang kanyang bagong prinsesa na si Isabella. Kahit hindi ko sila nakikita, kabisado ko ang bawat galaw ni Marco kapag gusto niyang magmalaki. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit na ako pa mismo ang nagplansa noong 1 linggo at mayabang na nag-o-order ng pinakamahal na wine. Honey, I'm so glad you're finally free from that woman, sabi ni Isabella habang hinahawakan ang kamay ni Marco. She was like a dark cloud hanging over your success. Ngayon, we can finally show the world who the real power couple is. I agree, babe. Sagot ni Marco nang may malapad na ngiti. Clarice was just a mistake from my past. Ngayon, with the Hacienda Imperial contract within our reach, wala nang makakapigil sa atin. Cheers to our new life. Ngunit nang dumating ang bill na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso,
Kinuha ni Marco ang kaniyang gold credit card ng may kumpiyansa. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalangan sa kaniyang mukha. "I'm sorry, Sir Marco, but your card was declined," mahinang sabi ng waiter. "What? Impossible! Try it again!" Singal ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagsisimula nang mamula sa hiya. "Baka may problema lang ang machine nyo. That card has a 5 million limit." "Sinubukan ko na po ng 3 beses, sir. Terminal says account frozen." Tugon ng waiter na mas lalong nagpahiya kay Marco dahil ang ilang mga tao sa katabing lamesa ay nagsisimula ng magbulungan. Habang nangyayari iyon, narito ako sa aking pribadong spa sa loob ng hasyenda. Nakahiga ako habang banayad na minamasahe ng aking mga therapist ang aking mga balikat. Ang amoy ng mamahaling sampaguita oil ay bumabalot sa buong silid. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinala ang aking sarili sa alaala ng aking mga kamay na dati ay puro kalyo at sugat mula sa pagkayod. Ang bango ng langis na ito ay nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Hindi ako ang katulong na pwedeng saktan at itapon. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Bawat patak ng langis na humahaplos sa aking balat ay tila nagpapagaling sa bawat sampal at bawat masasakit na salitang natanggap ko. "Chairwoman, tumatawag po ang accounting department ng kumpanya ni Sir Marco." Ulat ni Benji habang lumalapit sa akin. Nagkakagulo na po sila. Ang lahat ng kanilang mga accounts, pati na ang mga personal na bank account ni Sir Marco at ni Doña Carmen ay naka-freeze dahil sa biglaang withdrawal ng Crestview Holdings. "Hayaan mo silang magpanik, Benji," sabi ko nang hindi man lang idinilat ang aking mga mata. Gusto kong maranasan nila kung paano ang mawalan ng kahit isang kusing. Gusto kong malaman ni Doña Carmen kung paano magbilang ng barya para lang may maipakain sa kanyang sarili. At si Sir Marco po? Kasalukuyan po siyang nasa labas ng restaurant, nakikipagtalo sa manager dahil hindi siya makabayad. Dagdag ni Benji na may kasamang bahagyang ngisi. "Hayaan mo siyang mapahiya sa harap ni Isabela. Iyan ang mundong pinili niya, di ba? Ang mundong nakabase sa pera at status. Ngayong wala na ang perang akala niya ay sa kanya. Tingnan natin kung mananatili sa tabi niya ang babaeng yan." Bumangon ako mula sa aking pagkakahiga at tiningnan ang malaking screen sa aking silid. Ang balita sa stock market ay kasalukuyang nag-uulat tungkol sa biglaang pagbagsak ng shares ng kumpanya ni Marco. Ang pangalan ng kumpanya niya ay tila isang aninong unti-unting nilalamon ng dilim. "Nagsisimula pa lang tayo, Marco," bulong ko sa aking sarili habang hinahaplos ang aking pisngi na wala na ngayong marka ng kaniyang sampal kundi ang kinang ng isang reynang nagising na. Napatingin ako sa isang maliit na rebulto ng sampagita sa aking mesa. Sa likod ng bawat bango ng bulaklak na ito, may isang matatag na halaman na nakabaon sa lupa, handang lumaban sa kahit anong bagyo. Gaya ko, kahit ilang beses akong yurakan, ang aking ugat ay mananatiling matatag. "Benji, ihanda mo ang aking sasakyan sa Lunes. Gusto kong personal na makita ang mukha ni Doña Carmen kapag natanggap nila ang eviction notice." Utos ko. Gusto kong makita kung paano gumuguho ang paraisong itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Lahat ng anino ng aking nakaraan ay unti-unti nang naglalaho sa liwanag ng aking tagumpay. Ang paraisong akala nila ay kanila ay isang kulungan lamang na ako mismo ang magsasara. Ang bawat laro ay may kanya-kanyang oras ng pagsisimula. At sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng lahat ng pyesa. Habang nakaupo ako sa aking opisina sa Hacienda Imperial, isang silid na puno ng amoy ng lumang libro at sariwang banila. Pinagmamasdan ko ang lungsod mula sa aking bintana. Ang mga gusali ay tila mga maliliit na laruan na madali kong mapapatumba sa isang pitik lamang. "Chairwoman, narito na ang listahan ng mga dadalo sa charity gala bukas ng gabi." Ulat ni Benji habang inilalapag ang isang tablet sa aking mesa. Gaya ng inaasahan,
Halos lumuhod ang sekretarya ni Marco para lamang makasama ang kumpanya nila sa guest list. Akala nila ay ito na ang kanilang huling alas para hindi mabaon sa utang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hinaplos ko ang makinis na balat ng aking lamesa. Ang aking daliri ay dumaan sa isang gintong pluma na may nakaukit na aking pangalan. Ibigay mo sa kanila ang imbitasyon, Benji. Gusto kong isipin nila na ang langit ay nagbubukas ng pinto para sa kanila. Gusto kong maniwala si Marco na ang kapalaran ay kumakampi pa rin sa kanya. Napadala na po ang gold-plated invitation, Chairwoman. Sigurado akong gagastos si Marco ng huling sentimo nila para lamang magmukhang kagalang-galang sa gabing iyon, sagot ni Benji. Ito ang tinatawag kong pain ng Reyna. Ang isang taong nalulunod ay kakapit kahit sa patalim at si Marco ay kasalukuyang nasa ilalim na ng kailaliman. Upang maisalba ang kaniyang kumpanya, kailangan niya ng pirma ng chairwoman ng Hacienda Imperial, ang misteryosong babaeng hindi pa niya nakikilala sa personal. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, alam kong abala si Doña Carmen sa paghahanda. Sa loob ng kanyang marangyang sala, habang may hawak na baso ng mamahaling wine na binili pa gamit ang natitirang limit ng kaniyang credit card, ipinagmamalaki niya ang kaniyang bagong manugang sa kaniyang mga kumare. Alam niyo, itong si Isabela ang tunay na swerte sa pamilya namin. Mayabang na sabi ni Doña Carmen habang iwinawagayway ang kaniyang kamay na puno ng alahas. Hindi gaya ng dati kong manugang na parang laging galing sa palengke ang hitsura. Bukas, sa gala ng Hacienda Imperial, formal nang ipapakilala ni Marco si Isabela sa mga elite at siguradong kami ang makakakuha ng pinakamalaking contract sa kasaysayan ng bansa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kaninang umaga lamang ay tumawag na ang kuryente dahil sa hindi pagbabayad at ang mga katulong nila ay isa-isa nang nag-aalisan dahil wala ng pampasweldo. Ang kaniyang pagyayabang ay isang marupok na maskara na unti-unti nang natitibag. Sa gabi ring iyon, nagtatalo sina Marco at Isabela sa loob ng kanilang sasakyan. Ang tensyon ay tila isang makapal na usok na nakakasakal. Marco, kailangan nating makuha ang contract na ito. Ang daddy ko ay hindi na makakatulong dahil pati ang negosyo namin ay ginigipit ng mga auditors. Inis na sabi ni Isabela habang inaayos ang kanyang buhok. You promised me a life of luxury, but right ngayon, even your cards are not working. Stop it, Isabela. Nakikita mo namang ginagawa ko ang lahat, di ba? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng frustration. Bukas, kapag nakaharap ko na ang chairwoman, lahat ng ito ay matatapos na. I'll make sure she likes me. Gagamitin ko ang lahat ng charms ko. She's just a woman after all. Madali silang mauto. Narinig ko ang recording ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng device na itinanim ni Benji. Napailing ako. She's just a woman. Iyan din ang inakala niya sa akin sa loob ng 5 taon. Akala niya ang aking pananahimik ay kahinaan. Akala niya ang aking pagsisilbi ay kawalan ng ambisyon. Kinuha ko ang aking lumang wedding ring mula sa isang maliit na kahon sa aking drawer. Tinitigan ko ang simpleng gintong singsing na yon. Isang simbolo ng aking katangahan noon. Dahan-dahan ko itong ibinagsak sa basurahan. Walang malakas na tunog ang pagbagsak nito. Ngunit para sa akin, iyon ang huling hudyat ng kaniyang pagkawala sa aking sistema. Benji, ihanda mo ang aking gown para bukas. I want something that screams power and elegance. Something that will make them realize that the woman they stepped on is the same woman they are now begging for. Utos ko. Anong kulay po ang gusto niyo, chairwoman? Midnight blue. Tulad ng langit bago ang isang malakas na bagyo. Sagot ko habang nakatingin sa aking refleksyon sa bintana. Ang pain ay nakalatag na. Ang isda ay gutom na gutom at handa ng kumagat. Bukas, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier at sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa,
tatanggalin ko ang telon ng kaniyang panlilinlang. Gusto ni Marco ng status? Ibibigay ko sa kanya ang status na habang buhay niyang dadalhin. Ang status ng isang taong nawala ang lahat dahil sa kanyang sariling kahulugan ng pag-ibig. Habang ipinipikit ko ang aking mga mata, tanging ang tunog ng aking sariling hininga ang naririnig ko sa silid. Ito ang katahimikan bago ang pagsabog. Ito ang kapayapaan bago ang paghuhukom. Ang gabi ng paghuhukom ay dumating na may kasamang ningning ng libo-libong kristal na chandelier at ang halimuyak ng pinakamahahalagang pabango sa buong mundo. Ngunit sa likod ng marangyang tugtog ng mga biolin, may isang masidhing tensyon na naghihintay na sumabog. Siguradong hahanga ang chairwoman sa akin, Isabella. Women love power and I look like power tonight. Ang kailangan ko lang ay makuha ang kanyang atensyon at ang kumpanya natin ay muling lulutang sa itaas. Narinig ko ang boses na yon ni Marco habang nakatayo ako sa madilim na bahagi ng mezzanine. Tinitingnan sila mula sa itaas. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuxedo na halatang bago, ngunit sa aking mga mata, mukha siyang isang batang nagbibihis matanda na walang alam sa tunay na laro ng buhay. Sa tabi niya ay si Isabella na halos hindi makahinga sa sikip ng kaniyang gown, pilit na nagpapakitang gilas sa mga taong hindi naman siya tunay na kilala. Naalala ko ang huling gabi ko sa kanilang bahay. Ang amoy ng maputik na ulan, ang hapdi ng sampal sa aking pisngi, at ang lamig ng kalsada habang itinataboy nila ako na parang isang maruming hayop. Ngunit ngayon, sa ilalim ng suot kong gown na kulay hating gabi, wala na ang bakas ng babaeng biktima. Ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng aking korona. Isang koronang hindi gawa sa ginto, kundi sa bawat luhang aking pinatulo. Bumaba ako sa hagdanan ng may dahan-dahan at eleganteng mga hakbang. Ang bawat pagtama ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang tibok ng puso na nagbibigay babala sa lahat. Ang buong ballroom ay tila tumigil sa paghinga. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang misteryosong chairwoman ng Hacienda Imperial na laging nakatago sa likod ng telon. Dahil sa suot kong manipis na maskara na gawa sa itim na lace at ang pagkakaayos ng aking buhok na tila isang reyna, hindi ako agad nakilala ng sinuman, lalo na Nina Marco at Doña Carmen. Nakita ko si Doña Carmen sa gilid ng buffet table. Kahit nakasuot siya ng mga alahas na alam kong hiram o di kaya ay peke na, hindi niya maitago ang kanyang kawalan ng hiyang taglay. Nakita ko siyang pasimpleng kumukuha ng mga mamahaling appetizer at inilalagay sa kanyang maliit na bag, habang ang kanyang mga mata ay malilikot na naghahanap ng sino mang mayaman na pwedeng lapitan. Ang makita silang nagpapanggap na kabilang sa mundong ito, habang ako ang may-ari ng bawat hanging nilalanghap nila sa loob ng silid na ito. "Excuse me, Madam Chairwoman?" Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin mula sa likuran. Huminga ako ng malalim. Hinayaang ang bango ng aking sariling pabango ang magbigay sa akin ng lakas. Humarap ako ng dahan-dahan. Naroon si Marco, may hawak na baso ng champagne at ang kanyang pinakamatamis na ngiti na dati ay nagpahulog sa aking loob. "I'm Marco Valdez, CEO of Crestview Holdings. It is such an honor to finally meet the woman behind the most powerful empire in the country." Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lamang siya sa likod ng aking maskara. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon at pagnanasa sa kapangyarihan. Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng nasa harap niya ay ang parehong babaeng sinampal niya at tinawag na amoy bawang. 3 gabi lang ang nakakalipas. "May I have the honor of a brief conversation, madam?" Dagdag pa niya, habang dahan-dahang kinukuha ang aking kamay upang halikan ito, bilang tanda ng kaniyang charms na ipinagmamalaki niya. Naramdaman ko ang kaniyang labi na tumama sa balat ng aking kamay. Isang kuryente ng pagkadiri ang gumapang sa aking buong katawan. Ngunit nanatili akong matatag.
Hinayaan ko siyang hawakan ng aking kamay. Ang mga kamay na dati ay magaspang dahil sa paglilingkod sa kanya, ngunit ngayon ay makinis at puno ng diamante. "You look familiar, Mr. Valdez," sabi ko sa isang boses na binago ko ang tono. Mas malalim, mas seryoso at mas may awtoridad. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang ngiti. "Maybe in your dreams, madam? Or perhaps we were destined to meet in this lifetime to build something great together." Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking dibdib. Destined? Oo, tadhana nga ang nagdala sa kanya rito. Ngunit hindi para sa isang bago at dakilang simula, kundi para sa kanyang huling hantungan. Sa sandaling iyon, lumapit si Isabela at si Doña Carmen. Ang mga mukha nila ay puno ng inggit habang nakatingin sa aking gown at sa atensyong ibinibigay ni Marco sa akin. "Marco? Who is she?" Maarte at pasigaw na tanong ni Isabela na tila ba minamarkahan ang kaniyang teritoryo. "Isabela, be quiet. This is the chairwoman." Mabilis na sulyap ni Marco sa kanya na may kasamang babala. Pagkatapos ay humarap siya ulit sa akin. "I'm sorry, madam. This is my fiancé Isabela at ang aking ina, si Doña Carmen." Tiningnan ko si Doña Carmen ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang panandaliang pagkalito sa kanyang mukha. Tila may pamilyar siyang nakikita pero hindi niya matukoy kung ano. Ngunit dahil sa kanyang labis na pagnanais na makakuha ng pabor, agad siyang yumukod. "Napakaganda niyo po, Madam Chairwoman. Ang bango niyo, parang mga sampagita sa umaga." Sip-sip na sabi ni Doña Carmen. Muntik na akong mabilaukan sa kanyang sinabi. "Sampagita." Noong nakaraang gabi lang, sinabi niyang amoy isda ako. Ngayon, ako na ang pinakamabango sa kanyang paningin. Sampagwita, isang bulaklak na madalas nating makita sa mga kalsada. Hindi ba? Sagot ko nang may halong pait sa boses. Mura, madaling makuha at madalas ay nayuyurakan lang ng mga dumadaan. Pero hindi niyo alam, ang bango nito ay nananatili kahit ito ay pinitas na. Natahimik silang tatlo. Ang tensyon sa pagitan namin ay tila isang tali na unti-unti nang napuputol. Nararamdaman ko ang pawis na namumuo sa noo ni Marco. "Madam, about the contract. I have the proposal with me. If we could just have a moment of your time tomorrow." Pagsusumamo ni Marco. Dahan-dahan. Kung binawi ang aking kamay mula sa kaniyang hawak, kinuha ko ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang bahagi ng aking kamay na hinalikan niya na tila ba may duming dumikit doon. Ang kilos na yon ay isang tahimik na sampal na nakita ng lahat ng mga elite sa paligid. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng papel. Ang kaniyang pride ay tila tinusok ng libu-libong karayom. Bukas? Pag-uulit ko. "Mr. Valdez, sa tingin mo ba ay may bukas pa para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kung anong meron sila sa kasalukuyan?" Tumalikod ako nang hindi naghihintay ng kaniyang sagot. Ngunit bago ako tuluyang lumayo, huminto ako saglit at lumingon ng bahagya. Sapat na para makita nila ang isang bahagi ng aking mukha sa ilalim ng ilaw. "By the way, Marco, pakisabi sa asawa mo o ex-wife mo na ang butones na tinahin niya sa polo mo ay natanggal na. Mukhang hindi matibay ang pagkakakapit, gaya ng iyong mga pangako." Naglakad ako palayo habang ang tunog ng aking gown ay tila isang alingawngaw ng isang paparating na sakuna. Iniwan ko silang nakatayo roon, tulala, nalilito, at nagsisimula ng kabahan. Ganito na lang ba? Ang simula ng kanilang pagbagsak ay magmumula sa isang panyong pampunas at isang alaala ng butones? Hindi. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lang isang sampal sa pisngi, kundi isang sampal sa kanilang buong pagkatao na hindi na nila kailanman malilimutan. Ang bawat bulong sa ballroom ay tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang saradong silid. Ramdam ko ang mga mata ni Marco na nakabaon sa aking likuran, puno ng kalituhan at lumalaking takot. Ang salitang butones
ay tila isang sumpa na gumising sa kanyang konsensya, kung meron man siyang ganoon. "Madam, sandali lang," sigaw ni Marco na nakalimutan na ang kaniyang pagiging formal dahil sa matinding kaba. Mabilis siyang humabol sa akin at hinawakan ang aking braso. "Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang tungkol sa asawa ko? Sino ka ba talaga?" Tumigil ako sa paglakad. Ang kanyang hawak sa aking braso ay tila isang maruming mantsa sa aking gown. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa kanyang kamay at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tao sa ballroom, mga senador, mga bilyonaryo, at ang media ay nakatutok sa aming dalawa. "Bitiwan mo ako, Mr. Valdez," malamig kong utos. "Ang iyong mga kamay ay hindi karapat-dapat na humawak sa telang ito. Gaya ng hindi mo pagiging karapat-dapat sa lahat ng biyayang natanggap mo. Marco, let her go. Nakakahiya. Maraming nakatingin." Pabulong na saway ni Isabela na sumunod pala sa kanya. Ang mukha nito ay namumutla na rin sa hiya. Ngunit hindi nakinig si Marco. "Hindi. May kung anong mali rito. Your voice, ang bango mo, ang mga sinabi mo. It's impossible." Huminga ako ng malalim. Ito na ang sandaling pinakahihintay ko. Ang sandali kung kailan ang katotohanan ay sasabog na parang isang bulkan. Tatangayin ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Lumakad ako patungo sa gitna ng ballroom, sa ilalim ng pinakamalaking chandelier kung saan ang liwanag ay pinakamalakas. "Gusto niyo ba talagang malaman kung sino ako?" Malakas kong tanong. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na para marinig ng lahat. Itinaas ko ang aking kamay. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, ay tinanggal ko ang lace na maskara sa aking mukha. Ang bawat segundo ng pagtanggal nito ay tila isang siglo para sa kanila. Nang tuluyan ng malantad ang aking mukha, ang katahimikang namayani ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong hiyaw. Narinig ko ang pagbagsak ng baso ni Doña Carmen sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila ang tunog ng kanilang mga pangarap na nadudurog. "Clarice?" Ang tanging lumabas sa bibig ni Marco. Ang kaniyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas at napakapit siya sa malapit na mesa para hindi matumba. "Hindi, hindi maaari. Ikaw? Ang chairwoman ng Hacienda Imperial? Clarice?" Ang amoy bawang nakatulong, sigaw ni Isabela na hindi mapigilan ang kaniyang gulat. "Paano? Isa ka lang hamak na asawa na itinapon sa ulan." Lumapit ako sa kanila. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Tumingin ako kay Doña Carmen na ngayon ay nanginginig ang buong katawan. "Yes, Doña Carmen, ang babaeng tinawag niyo na papel de liha ang mga kamay dahil sa paglalaban ng inyong mga damit. Ang babaeng ninakawan niyo ng huling pera sa pitaka bago niyo itapon sa lansangan. Ako ang babaeng hiningan niyo ng tulong kanina." "Marco, anak, anong ibig sabihin nito?" Nauutal na tanong ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding hiya, habang ang mga elite sa paligid ay nagsisimula ng magbulungan ng malakas. Tumingin ako kay Marco, na ngayon ay nakatitig sa akin na tila nakakita ng isang multo. "Ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, Marco, ang bawat sentimo na ginamit mo para sa tuxedo na yan at para sa singsing na ibinigay mo kay Isabela. Lahat ng yon ay galing sa akin. Mula sa simula, ako ang nagpondo sa iyo. Ako ang lihim na investor na bumuhay sa Crestview Holdings dahil naniwala ako sa iyo. Pero gaya ng sabi mo, I'm just a woman. Di ba? Clarice, please, let's talk about this privately." Pagsusumamo ni Marco. Ang kaniyang boses ay puno ng desperation. "Hindi ko alam. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang na mayaman ako, hindi mo ako sasampalin. Kung alam mo lang na ako ang may hawak ng karir mo, hindi mo ako itatapon sa ulan." Pinutol ko ang kaniyang sasabihin. "Iyan ang problema sa iyo, Marco. Ang pagpapahalaga mo sa tao ay nakabase lang sa laki ng pera sa kanilang bank account.
Ang pag-ibig mo ay may presyo. Humarap ako sa lahat ng mga panauhin. Ladies and gentlemen, nais ko lang ipaalam sa inyo na simula sa gabing ito, ang lahat ng ugnayan ng Hacienda Imperial sa Crestview Holdings ay formal nang pinuputol. At bukas, ang lahat ng ari-arian na nasa ilalim ng pangalan ni Marco Valdez ay babawiin na ng aking kumpanya. Kasama na rito ang bahay na tinitirhan niya sa Forbes Park. Isang malakas na singhasing ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Si Isabela ay biglang binitawan ng braso ni Marco. Tila ba ang lalaking kanyang kasama ay naging isang nakakahawang sakit. "You can't do this, Clarice. I'm your husband," sigaw ni Marco. Pilit na humahawak sa huling hibla ng kaniyang koneksyon sa akin. "Ex-husband, Marco. Pinirmahan ko na ang papers, natatandaan mo ba? Ang huling pirma na hiniling mo sa akin." Sagot ko ng may malamig na ngiti. "Benji, paki-assist ang ating mga dating panauhin palabas. Hindi na sila kabilang sa guest list ng gabing ito." Lumapit ang mga security guard na nakauniforme ng itim. Ang pagkahiya sa mukha ni na Marco at Doña Carmen ay hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Habang kinakaladkad sila palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng kamera, ang tanging naririnig ko ay ang mga hikbi ni Doña Carmen at ang galit na sigaw ni Marco. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang liwanag ng chandelier ay nakatutok sa akin. Sa wakas, ang maskara ay wala na. Ang bigat sa aking dibdib ay naglaho na kasabay ng kanilang pag-alis. Ngunit habang tinitingnan ko ang pinto kung saan sila inilabas, naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking sarili. "Chairwoman, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Benji na lumapit sa akin. "Ayos lang ako, Benji," sagot ko habang inaayos ang aking buhok. Sa katunayan, ngayon ko lang naramdaman na talagang malaya na ako. Let the party continue. We have much more to celebrate than just a successful contract. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na, ngunit ang aking bagong simula ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang hahayaan kong tumapak sa aking dangal. Ang pagsisisi ay laging dumarating sa huli. Gaya ng isang ulan na bumubuhos matapos mamatay ang mga pananim sa tindi ng tagtuyot. Wala na itong silbi. Ang lupang bitak-bitak ay hindi na kayang tanggapin ng tubig. At ang pusong durog ay hindi na kayang buuin ng isang simpleng patawad. Nakatayo si Marco sa labas ng malaking tarangkahan ng Hacienda Imperial. Wala na ang kaniyang tuxedo. Wala na ang kaniyang kumpiyansa. Ang kaniyang suot na polo ay gusot-gusot at basa ng ambon ng madaling araw. Sa likod niya, nakaupo sa gilid ng kalsada si Doña Carmen. Yakap-yakap ang kanyang bag na wala nang lamang mamahaling gamit, kundi mga mumurahing pag-aari na lamang na natira sa kanila. "Clarice, please, kausapin mo ako. Alam kong nandyan ka," sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay paos na at puno ng desperation. Mula sa bintana ng aking library, pinapanood ko siya. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay banayad na humahaplos sa aking mukha. Naalala ko ang maraming gabi na ako ang nakatayo sa labas ng pintuan ng aming kwarto. Nagmamakaawang papasukin niya dahil nagalit siya sa isang maliit na bagay. Naalala ko ang lamig ng sahig ng sala kung saan ako natutulog dahil nakakasikip daw ako sa kama niya. "Chairwoman, gusto niyo po bang ipatawag ko ang mga security para paalisin sila?" Tanong ni Benji na tahimik na nakatayo sa aking likuran. "Huwag muna, Benji. Gusto ko silang tingnan." Sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa labas. Gusto kong makita kung paano gumagalaw ang isang taong nawalan ng lahat ng kaniyang maskara. Dahan-dahan akong lumabas ng villa at naglakad patungo sa tarangkahan. Pinayungan ako ni Benji. Ang kaniyang presensya ay tila isang pader na nagpoprotekta sa akin mula sa polusyon ng aking nakaraan. Nang makita ako ni Marco, tila nabuhayan siya ng loob. Mabilis siyang lumapit sa rehas ng tarangkahan at pilit na idinikit ang kanyang mukha rito. "Clarice, babe,
Salamat at lumabas ka, sabi niya. Pilit na ibinabalik ang malambing na tono ng kanyang boses. Patawarin mo ako. Nabulag lang ako ng ambisyon. Akala ko iyon ang kailangan natin para sumaya. Pero ikaw pala ang tunay kong kayamanan. Bumalik ka na sa akin, please. Let's start over. Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon sa aking mga mata. Start over, Marco? Aling bahagi ang uulitin natin? Ang 5 taon na tinrato mo akong katulong? Ang gabi na sinampal mo ako? O ang sandaling tinawag mo akong amoy isda sa harap ng ina mo? Hindi ko sinasadya yun. Stress lang ako sa kumpanya. Depensa niya habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na nakahawak sa bakal. At si Mama, alam mo naman siya, matanda na siya. Clarice, isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. I still love you. Sa likod niya, biglang tumayo si Doña Carmen at lumapit din sa tarangkahan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay puno na ngayon ng mga linya ng paghihirap. Clarice, anak, patawarin mo ang matandang ito. Alam kong nagkamali ako. Pero pamilya pa rin tayo, hindi ba? Hindi mo matitiis ang iyong biyenan. Saan kami titira? Wala na kaming bahay, wala na kaming panggastos. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bigat ng kanilang mga salita. Ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkadismaya. Pamilya? Doña Carmen, tinawag niyo lang akong pamilya noong nalaman niyo ang laman ng bank account ko. Noong ako ay si Clarice, na asawa lang ni Marco. Ako ay isang basahan lamang sa inyong paningin. Hinarap ko si Marco. Marco, sinabi mo na nabulag ka ng ambisyon. Pero ang totoo, hindi ka nabulag. Ipinakita mo lang ang tunay mong kulay. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung ano ang makukuha mo sa isang tao. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking oras, ang aking lakas, ang aking pera, at ang aking dangal. Pero kulang pa rin, di ba? Dahil ang hinahanap mo ay hindi asawa, kundi isang hagdan para makaakyat ka sa itaas. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit at lumang panyo. Ito ang panyong ginamit ko para punasan ang aking luha noong gabing pinalayas nila ako. Dahan-dahan ko itong iniabot sa kanya sa pagitan ng mga rehas. Ito ang huling bagay na ibibigay ko sa iyo, Marco. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng hanging madaling araw. Gamitin mo yan para punasan ang iyong sariling mga luha dahil simula ngayon, wala nang Clarice na iiyak para sa'yo. Ang butil ng pagsisisi na nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil kailangan mo ang pera ko. Clarice, huwag kang ganyan. Give me one more chance. Sigaw niya habang sinusubukang abutin ang aking kamay. Pero mabilis akong umatras. Chance, binigyan kita ng 5 taon ng pagkakataon, Marco. 1,800 araw ng pagkakataon para mahalin ako ng totoo. Pero sinayang mo ang bawat segundo nito. Huling sabi ko. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad pabalik sa villa. Naririnig ko ang kanilang mga sigaw at ang pagkalampag ni Marco sa bakal na tarangkahan. Pero hindi na ako lumingon. Sa bawat hakbang ko palayo, tila may isang mabigat na bato ang unti-unting nababawasan sa aking dibdib. Habang naglalakad ako, nakita ko ang isang maliit na halaman ng sampagita na tumutubo sa gilid ng kalsada malapit sa paanan ni Marco. Kahit na natatapakan ito ng kaniyang sapatos sa kaniyang pagwawala, nananatiling nakatayo ang maliliit nitong dahon. Gaya ko, kahit gaano katindi ang pagyurak, ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan para bumangon. Benji, tawag ko, habang hindi humihinto sa paglalakad. Yes, Chairwoman? Tawagan mo ang ating legal team. Siguraduhin niyo na hindi sila makakakuha ng kahit anong pabor sa korte. At tungkol sa bahay sa Forbes Park, gusto kong simulan ng renovation nito bukas. Ipapamigay ko ang lahat ng lumang gamit nila sa mga nangangailangan. Ayaw ko nang may matira, kahit anong amoy nila, sa lugar na yon. Masusunod po, Chairwoman. Habang pumasok ako sa loob ng aking tahimik at marangyang tahanan,
Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa akin. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang tanging natira ay ang kapayapaan ng isang babaeng sa wakas ay natutong mahalin ang kanyang sarili ng higit sa sinuman. Ganito na lang ba ang hantungan ng aming 5 taon? Isang saradong tarangkahan at isang basang panyo? Oo, dahil ang pagsisisi, gaano man ito kalalim, ay hindi kailanman kayang ibalik ang panahong kinuha na ng nakaraan. Mataas na ang sikat ng araw nang marinig ko ang balita na magtuluyang magwawakas sa imperyong akala ni Marco ay siya ang nagtayo. Nakaupo ako sa aking opisina, umiinom ng kape habang pinapanood ang mga dokumentong nakalatag sa aking lamesa. Sa mga papel na ito, nakasulat ang buong buhay niya. At sa isang kumpas lamang ng aking pluma, ang lahat ng ito ay magiging abo. Chairwoman, opisyal nang nag-file ng bankruptcy, ang Crestview Holdings. Ulat ni Benji habang nakatayo ng tuwid sa aking harapan. Ang kanyang boses ay kalmado, pero may bahid ng propesyonal na tagumpay. Ang mga huling investors na natitira ay nag-pull out na rin nang malaman nilang pinutol na ng Hacienda Imperial ang koneksyon natin sa kumpanya. Isang maliit, halos hindi mapansing tango ang iginawad ko sa kanya. Salamat, Benji. At ang mga personal na assets niya, kinuha na rin po ng bangko ang mga sasakyan niya kaninang umaga. Pati ang mga joint accounts na naglalaman ng mga nakaw na pondo mula sa hindi nyo inaasahang expenses ay na-freeze na. Sila ni Doña Carmen ay pinalayas na sa bahay sa Forbes Park kahapon. Sa ngayon, nalaman namin na nakikitira sila sa isang maliit na apartment malapit sa riles ng tren na binabayaran buwan-buwan ng dati niyang sekretarya. Kinuha ko ang paborito kong pluma, ang gintong tinta nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa isang mabilis na mosyon, pinirmahan ko ang huling dokumento, ang opisyal na turnover ng bahay sa Forbes Park sa isang foundation na tumutulong sa mga inabusong kababaihan. Hindi ko kailangan ang bahay na yon. Ang bawat sulok noon ay may alikabok ng aking mga luha at amag ng kanilang kalupitan. Ang gawin itong isang lugar na puno ng pag-asa ang pinakamagandang paraan para linisin ito. Samantala, sa isang masikip at mainit na silid, malayo sa mga chandelier at mamahaling wine, doon sinusubukang huminga ni Marco at Doña Carmen. Mula sa ulat ng aking mga tauhan, nalaman ko kung gaano kabilis ang pagbabago ng kanilang buhay. Ang amoy ng mamahaling pabango at air freshener ay napalitan na ng amoy ng kalawang at alikabok. Ang ingay ng mga klasikong musika ay pinalitan ng ingay ng mga dumadaang tren at mga nag-aaway na kapitbahay. Doña Carmen, na noon ay hindi makakatulog kung walang silk na kumot, ay nakahiga ngayon sa isang manipis at butas-butas na banig. Marco, anak, hindi ko na kaya rito. Ang init-init at ang daming lamok. Hindi ba tayo pwedeng humingi uli ng tulong sa mga kumari ko? Reklamo ni Doña Carmen habang nagpapaypay ng isang lumang dyaryo. Nakatungo lang si Marco sa isang sulok, nakatitig sa screen ng kanyang lumang cellphone na hindi na rin tumatawag. Ma, wala nang tutulong sa atin. Kahapon pa nakapatay ang mga telepono ng mga kaibigan ko. Noong may pera ako, sila ang laging nakadikit sa atin. Ngayon, parang hindi nila tayo kilala. Ito ang tunay na mukha ng mundong pinili nila. Ang mundong walang lugar para sa pag-ibig, kundi para lamang sa pakinabang. At si Isabela, asan ang babaeng ipinagmamalaki mo? Tanong ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay may halong galit na ngayon. Bago pa man makasagot si Marco, narinig nila ang malakas na katok sa pinto. Binuksan ito ni Marco at bumungad sa kanila si Isabela, pero hindi para magbigay ng tulong. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang maliit na kwarto. Isabela! Babe! Nandito ka! Salamat at hindi mo ako iniwan. Akma sanang yayakapin ni Marco si Isabela, pero mabilis na umatras ang babae. Don't touch me, Marco. Malamig na utos ni Isabela. I just came here to say goodbye. Ang pamilya ko,
Bankrupt na rin dahil sa pagkakadawit sa kumpanya mo. My parents are sending me to the States para itago ako sa mga pinagkakautangan namin. This, whatever this was, is over. Isabella, wait! Paano na tayo? Ang mga pangako natin. Mahal kita. Pagsusumamo ni Marco, pilit na hinahawakan ng kamay ng babae pero mabilis itong inalis ni Isabella. Mahal? Oh, please, Marco. You only loved the connection I could give you and I only stayed because I thought you were rich. Ngayong wala ka ng kwenta, anong gagawin ko sa'yo? Look at this place, amoy daga. Good luck in your miserable life. Tumalikod si Isabella at naglakad palayo. Iniwan si Marco na tulala. Habang ang ingay ng pinto na isinara nito ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya sa realidad. Doon, sa gitna ng mainit, maalikabok at amoy amag na kwarto, bumagsak ang tuhod ni Marco at humagulgol ng malakas. Habang pinakikinggan ko ang ulat na ito, wala akong naramdamang tuwa o awa. Isang malamig na kawalan lang. Ang kalupitan ay tila isang bumerang na, sa bandang huli, ay babalik at babalik pa rin sa taong naghagis nito. Kinuha ko ang aking lumang bayong, ang tanging dala ko, nang palayasin nila ako. Tinitigan ko ang mga sira nitong hibla. Ginamit ko ito para mamalengke sa ilalim ng init ng araw at ulan. Ngayon, kumuha ako ng ilang bungkos ng mamahaling sampagwita at inilagay sa loob ng bayong. Ito ay isang alaala na ang pinakamagandang bagay ay madalas nagmumula sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Benji, ihinto na ang pag-monitor sa kanila. Nakuha na nila ang parusang nararapat sa kanila. Utos ko habang inilalapag ang bayong sa isang mesa bilang dekorasyon. Wala na silang halaga sa akin o sa kumpanyang ito. Opo, Chairwoman. Ano na po ang susunod nating hakbang? Napangiti ako ng dahan-dahan. Babalik tayo kung saan nagsimula ang lahat. Sa probinsya. Panahon na para magpagaling. Ang pagguho ng kanilang imperyo ay hindi ang katapusan ng aking kwento. Ito ay tanging ang simula lamang ng isang bagong aklat, kung saan ako na ang magsusulat ng sarili kong kapalaran. Ang bawat milyang layo ng sasakyan, mula sa maingay at magulong lunsod, ay tila isang tinik na nabubunot sa aking puso. Habang tinatahak namin ang daan, patungo sa probinsya ng Batanes, ang tanawin ay unti-unting nagbabago. Mula sa mga matatayog na gusaling semento, patungo sa malalawak na luntiang burol at ang asul na dagat na humahalik sa mga batuhan. Dito ako ipinanganak. Dito ako binuo ng aking lolo bago ako dinala ng tadhana sa Maynila upang harapin ang masalimuot na mundo ng negosyo at ang mapanlinlang na pag-ibig ni Marco. Chairwoman, narito na po tayo. Mahinahong sabi ni Benji habang inihihinto ang sasakyan sa harap ng isang lumang bahay na bato. Ang amoy ng sariwang hangin na may kahalong alat ng dagat at bango ng mga ligaw na bulaklak ay agad na bumalot sa akin pagkababa ko ng sasakyan. Wala rito ang amoy ng usok. Wala rito ang amoy ng alikabok ng Forbes Park na puno ng pagkukunwari. Ang tanging naririnig ko ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang at ang huni ng mga ibon na tila ba bumabati sa aking pagbabalik. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang mga kahoy na sahig ay kumikinang pa rin sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa mga bintanang gawa sa kapiz. Hinaplos ko ang lumang silya ni Lolo. Dito niya ako tinuruan na ang tunay na yaman ay wala sa bulsa, kundi sa katatagan ng loob at sa kalinisan ng dangal. I'm home, Lolo. Bulong ko, habang ang isang mainit na luha ay dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng kaginhawaan. Sa loob ng sumunod na ilang linggo, hinayaan ko ang aking sarili na maghilom. Tuwing umaga, naglalakad ako sa dalampasigan ng nakayapak. Hinahayaang dampian ng malamig na tubig dagat ang aking mga paa. Sa bawat hakbang ko sa buhangin, tila iniiwan ko na rin ang lahat ng bigat ng aking nakaraan.
Nagsimula akong magplano para sa aking bagong proyekto. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mas malaking profit o pagpapabagsak sa mga kalaban. Itinayo ko ang kanlungan ni Clarice, isang foundation at livelihood center para sa mga kababaihang dumaan sa bawhan at pang-aapi. Gusto kong gamitin ang aking yaman upang bigyan sila ng boses, upang turuan silang tumayo sa sarili nilang mga paa, gaya ng ginawa ko. Chairwoman, maraming mga nanay ang nag-i-enroll sa ating livelihood program. Gusto nilang matutong gumawa ng mga produktong gawa sa sampagita at lokal na hibla. Ulat ni Benji isang hapon habang magkasama kaming nakaupo sa balkonahe. Mabuti yan, Benji. Gusto kong malaman nila na ang kanilang mga kamay, gaano man kagaspang dahil sa trabaho, ay ang mga kamay na bubuo ng kanilang kinabukasan. Sagot ko habang pinapanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatanim ng mga punla ng sampagita sa likod ng bahay, may isang maliit na batang babae ang lumapit sa akin. Siya ay anak ng isa sa mga kababaihang tinutulungan ng foundation. Inabutan niya ako ng isang baso ng malamig na tubig at isang simpleng guhit ng isang reynang may hawak na bulaklak. Para sa inyo po, Ma'am Clarice. Sabi ni nanay. Kayo daw po ang anghel namin. Sabi ng bata nang may malapad ng ngiti. Kinuha ko ang guhit at niyakap ang bata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng kahit anong bilyon sa bangko. Ang pasasalamat sa mga mata ng bata ay mas mahalaga pa sa lahat ng palakpakan na natanggap ko sa ballroom ng Maynila. Doon ko napagtanto na ang aking sugat ay hindi na lamang mga marka ng sakit, kundi mga medalya ng aking pagkapanalo. Ang bawat luhang pumatak noon ay nagsilbing dilig sa bagong buhay na tinatamasa ko ngayon. Chairwoman, may sulat po na dumating mula sa Maynila. Wika ni Benji na bahagyang nagpabago sa aking katahimikan. Mula po sa abogado ni Marco, humihingi po siya ng huling pagkakataon na makausap kayo bago ang formal na pagpapatapon sa kanya sa ibang bansa para magtrabaho bilang isang laborer. Tiningnan ko ang sobre pero hindi ko ito binuksan. Inilapag ko lang ito sa lamesa at muling ibinaling ang aking tingin sa dagat. Hindi na kailangan, Benji. Ang mga salita ay wala ng puwang sa pagitan namin. Ang katahimikan ng aking huling sagot sa kanya. Sabi ko nang may kapayapaan sa aking boses. Ang hilom ng aking mga sugat ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap na ako ay sapat na kahit mag-isa. Ang reynang ito ay hindi na kailangan ng hari para magkaroon ng kaharian. Ang aking kaharian ay ang bawat buhay na natutulungan ko at ang bawat umagang nagigising akong may ngiti sa aking mga labi. Ganito na lang ba? Ang katahimikan na lang ba ang matitira sa aming dalawa? O dahil sa katahimikan, mas naririnig ko ang tibok ng aking sariling puso. Isang pusong sa wakas ay malaya na at buo. Ang kapayapaan sa Batanes ay tila isang banal na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Sa bawat paggising ko, ang unang sumasalubong sa akin ay ang banayad na halik ng hangin at ang awit ng mga alon na tila nagsasabing ang lahat ay ayos na. Ngunit ang nakaraan, kahit gaano mo ito gustong ibaon, ay minsanang nag-iiwan ng mga huling bakas bago ito tuluyang maglaho sa limot. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanlungan ni Clarice, narinig ko ang isang matinis at pamilyar na boses mula sa labas ng aming gate. Isang boses na dati ay nagpapakaba sa akin, ngunit ngayon ay nagdulot na lamang ng isang malalim na buntong hininga. Palabasin niyo si Clarice. Alam kong nandyan siya. Ang walang utang na loob, na babaeng yan. Kailangang malaman ng lahat kung gaano siya kasama. Lumabas ako ng opisina at nakita ko ang isang babaeng halos hindi ko na makilala. Si Doña Carmen. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at amoy salon ay gulo-gulo na ngayon at puno ng alikabok.
Ang kanyang suot na damit ay kupas na at may mga mantsa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon habang nakatingin sa mga taong bayan na nagsisimula ng mag-usisa. "Madam, bawal po kayong mag-eskandalo rito," saway ni Benji, na pilit siyang hinaharangan, ngunit tila nawalan na ng hiyang taglay ang matanda. "Eskandalo? Ang babaeng yan ang eskandalo," turo niya sa akin nang makita niya akong naglalakad palapit. "Tingnan niyo siya. Nagpapakitang tao, nagtatayo ng foundation, pero ang sariling biyenan at asawa hinayaang mabulok sa hirap. Clarice, mahiya ka naman. Sa amin ka galing. Kung hindi dahil sa anak ko, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon." Tumigil ako sa harap niya. Ang amoy ng kanyang galit at ang amoy ng kanyang kapabayaan sa sarili ay tila isang masangsang na hangin na sumalubong sa akin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala akong naramdamang galit, kundi isang matinding pagkaawa. Awa para sa isang taong hanggang sa huling sandali ay hindi matanggap ang kanyang sariling mga pagkakamali. "Doña Carmen," mahinahon kong sabi, ang aking boses ay matatag at walang bakas ng panginginig. Tapos na ang palabas na ito. Ang lahat ng tao rito ay alam ang katotohanan. Hindi niyo na ako pwedeng takutin ng inyong mga hiyaw dahil wala na akong utang na loob sa inyo. Binayaran ko na ang bawat sentimo ng inyong kabutihan, kung mayroon man, sa pamamagitan ng 5 taon ng aking pagkaalipin. "Sinungaling!" sigaw niya at akma niya akong susugurin, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga security guard. Doon siya tuluyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Umiiyak ng malakas, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding pagod at gutom. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tiningnan ko ang mga taong bayan na nakatingin sa amin. Nakita ko ang pagtatanggol sa kanilang mga mata para sa akin. Hindi ko kailangan ng kahit anong paliwanag. Ang aking mga gawa sa nakaraang mga buwan ang nagsisilbing aking pinakamalakas na depensa. Lumapit ako kay Doña Carmen at dahan-dahang yumuko. Kinuha ko ang kanyang maruming kamay at inilagay doon ang isang puting sobre. Hindi ito naglalaman ng bilyon-bilyong halaga, kundi sapat na halaga para makabili siya ng isang maliit na bahay sa kanyang sariling probinsya at maliit na pensyon para sa kanyang pagkain sa bawat buwan. Ito na ang huling paggalang na ibibigay ko sa inyo bilang dating ina ng lalaking minahal ko. Bulong ko sa kanya, "Huwag na kayong babalik dito. Gamitin niyo ang pagkakataong ito para magbago at mamuhay ng payak. Hindi dahil mahal ko kayo, kundi dahil ayaw kong maging kasing sama niyo ang aking puso." Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng mga guhit sa kanyang maduming mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nagising. Isang bahagi na napagtanto ang kaniyang matinding pagkatalo sa harap ng kabutihang hindi niya kailanman ibinigay. "Salamat, Clarice!" Nauutal niyang sabi bago siya dahan-dahang inalalaya ni Benji patungo sa sasakyang magdadala sa kanya sa pantalan. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa abig ng kalsada. Doon, sa ilalim ng malawak na langit ng Batanes, naramdaman ko ang huling hibla ng aking nakaraan na tuluyang naputol. Ang huling pagsunggab ng kadiliman ay natalo ng liwanag ng pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kalayaan. "Tapos na po, Chairwoman," sabi ni Benji habang lumalapit sa akin. "Oh, Benji, tapos na," sagot ko. "Wala na ang mga anino. Ang natitira na lang ay ang liwanag ng ating bagong simula." Huminga ako ng malalim. Ninanamnam ang amoy ng sampagita at alat ng dagat. Ang aking puso ay wala ng puwang para sa galit. Ang huling kabanata ng aking sakit ay pormal na ng naisara at ang susunod na mga pahina ay puno na ng pag-asa at tunay na tagumpay. Ganito na lang ba ang huling alaala ko sa kanya? Isang maruming kamay
at isang puting sobre. Oo, dahil sa dulo ng lahat, ang pagpapakita ng kabutihan sa gitna ng kawalan ng hiyang taglay ng iba ang tunay na tanda ng isang reyna. Ang pilat sa aking pisngi ay matagal na ring naghilom, ngunit ang pilat sa aking kaluluwa ang nagsilbing mapa upang mahanap ko ang daan patungo sa tunay na liwanag. 1 taon na ang lumipas mula nang huling beses kong narinig ang pangalan ni Marco at ng kaniyang ina. 1 taon ng katahimikan, 1 taon ng pagbuo, at 1 taon ng pagiging malaya. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na bulwagan ng bagong tayong Hacienda Imperial Wellness Center sa Batanes. Ang amoy ng sariwang pintura ay humahalo sa amoy ng mga pinatuyong halamang gamot at ang pamilyar na bango ng sampagwita. Ang gusaling ito ay hindi lamang gawa sa bato at semento. Binuo ito mula sa bawat pangarap na minsan nang dinurog ng iba. Chairwoman, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ceremony. Bulong ni Benji habang inaayos ang kanyang salamin. Narito na rin po ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa upang tingnan ang ating livelihood model. Ang ating mga produkto ay opisyal na ring ipapasok sa merkado ng Europa sa susunod na buwan. Tumango ako nang may banayad ng ngiti. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo, wala na ang mga sugat mula sa marahas na pagtatrabaho sa bahay ni na Marco. Ang mga daliri ko ngayon ay malinis at pinalalamutian ng isang simpleng singsing na may batong aquamarine, simbolo ng kapayapaan ng dagat. Ngunit sa likod ng kinis ng aking balat, alam ko ang lakas na nananahan sa loob ng aking mga buto. Chairwoman, may balita po tungkol sa kanya. Pagpapatuloy ni Benji, ang kanyang boses ay naging seryoso. Nakarating po sa amin na si Marco ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang construction laborer sa malayo. Ang kanyang ina naman ay nananatili sa kanyang maliit na bahay sa probinsya, namumuhay ng payak at tahimik. Wala na silang balak na mang-istorbo pa. Huminga ako ng malalim, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin sa aking baga. Noon, marahil ay matutuwa ako sa balitang ito. Ngunit ngayon, wala na akong nararamdaman. Ang kanilang pagdurusa ay hindi na bahagi ng aking kaligayahan. Ang kanilang buhay ay isa na lamang malabong anino sa likod ng isang napakaliwanag na bukas. Salamat sa ulat, Benji. Ngunit simula ngayon, hindi na natin kailangan pang malaman ang tungkol sa kanila. Ang kanilang kwento ay tapos na sa aking aklat. Sabi ko sa isang boses na puno ng katiyakan. Lumabas ako sa entablado, sa harap ng daan-daang kababaihang natulungan ng foundation. Nakita ko ang kanilang mga mukha. Mga mukhang dati ay puno ng takot at lungkot. Ngunit ngayon ay nagniningning na sa pag-asa. Sila ang aking tunay na pamilya. Sila ang mga reynang sabay-sabay na bumangon mula sa kanilang sariling mga abo. Sa gitna ng seremonya, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Isa siya sa mga unang naging scholar ng livelihood program. Iniabot niya sa akin ang isang telang hinabi ng kaniyang sariling mga kamay. May burda itong isang ibon na lumilipad patungo sa araw. Dahil sa inyo, Ma'am Clarice, natuto akong hindi na muling matakot sa dilim. Sabi niya nang may basag na boses. Hinawakan ko ang kaniyang mga kamay na magaspang at puno ng ugat. Gaya ng mga kamay ko noon, doon ko napagtanto na ang bawat sakripisyo ko ay may mas malalim na layunin. Hindi lang ako bumangon para sa aking sarili. Bumangon ako upang magsilbing hagdan para sa iba. Ang tagumpay ko ay hindi nasusukat sa bilyon-bilyong dolyar na nasa ilalim ng aking pangalan. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang ang mga babaeng ito ay may kakayahan nang bumili ng sarili nilang pagkain, pag-aralin ang kanilang mga anak, at higit sa lahat, ang hindi na muling payagan ang sino man na yurakan ang kanilang dangal. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ako mag-isa patungo sa dalampasigan. Ang papalubog na araw ay nag-iiwan ng mga kulay ginto sa bawat alon na humahalik sa pampang.
Umupo ako sa isang malaking bato at hinayaan ng hangin na laruin ang aking buhok. Ganito na lang ba? Ang katahimikan at ang tagumpay na ito na lang ba ang matitira sa akin? Oo, at wala na akong mahihiling pa. Dahil sa dulo ng lahat ng bagyo, natagpuan ko ang pinakamahalagang kayamanan, ang aking sarili na hindi na muling mawawala. Ang paglaya sa nakaraan ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat. Nangangahulugan ito na ang mga alaalang iyon ay wala na ngayong kapangyarihang saktan ako. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko patungo sa abot-tanaw. Ako si Clarice Holloway, ang babaeng itinapon sa ulan. Ngunit ngayon ay ang reynang may hawak ng kanyang sariling langit. Sa bawat pag-ikot ng mundo, may mga pagkakataong akala natin ay katapusan na. Ngunit yun pala ay isang paghahanda lamang para sa isang mas maringal na pagsisimula. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking silid sa itaas ng Hacienda Imperial International Headquarters. Ang suot kong gown ay gawa sa pinakamahusay na sutla, kulay ginto na tila ba hinalaw mula sa sinag ng araw. Ang bawat tahi nito ay pulido, malayo sa mga damit na ako mismo ang nagkompone noon sa gitna ng kadiliman ng aming lumang kusina. Ngayong gabi, ako ang gagawaran bilang Woman of the Year. Isang parangal na hindi ko pinangarap nung ako ay nakaluhod pa sa harap ng aking biyenan. Nagmamakaawa ng kaunting respeto. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagbawi. Ang mga kamay na dati ay amoy bawang at detergent, ngayon ay hawak ang pluma na nagpapatakbo sa buhay ng libo-libong tao. Chairwoman, handa na po ang ballroom. Ang lahat ng mga dignitaryo at ang media ay naghihintay na sa inyong pagpasok. Wika ni Benji, na ngayon ay hindi na lamang isang assistant, kundi isa na ring pinagkakatiwalaang direktor ng aking kumpanya. Tumango ako at kinuha ang aking clutch bag. Habang naglalakad ako sa hallway, ang bawat hakbang ko ay tila isang martsa ng tagumpay. Wala na ang kaba. Wala na ang pagnanais na magustuhan ng iba. Ang tanging naroon ay ang kumpiyansa ng isang babaeng alam ang kaniyang tunay na halaga. Pagpasok ko sa ballroom, ang tunog ng masigabong palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga ilaw ng kamera ay nagmistulang mga bituin na sumasayaw sa aking paligid. Ngunit sa gitna ng karangyaan, ang aking isipan ay saglit na bumalik sa gabing pinalayas ako sa ulan. Naalala ko ang lamig, ang sakit ng sampal, at ang pakiramdam ng pagiging basahan. Umakyat ako sa entablado at humarap sa mikropono. Tiningnan ko ang mga taong naroon, mga makapangyarihang tao na dati ay hindi man lang ako titingnan ng 2 beses. Maraming salamat sa parangal na ito. Simula ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit may awtoridad na gumagapang sa bawat sulok ng silid. Maraming nagtatanong kung ano ang sikreto ng aking tagumpay. Inaasahan nila ang mga sagot tungkol sa stock market, sa tamang timing, o sa malaking capital. Ngunit ang totoo, ang aking tagumpay ay nagsimula sa isang sampal. Natahimik ang buong ballroom. Isang kolektibong singgasing ng gulat ang narinig mula sa mga panauhin. Nagsimula ang aking pagbangon nang mapagtanto ko na ang taong pinag-alayan ko ng aking buhay ay hindi karapat-dapat sa kahit isang segundo ng aking panahon. Pagpapatuloy ko. Sa mga kababaihang nakikinig ngayon, lalo na sa mga nanay na nagsasakripisyo sa loob ng kanilang mga tahanan, nais ko itong sabihin sa inyo. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo kahusay maglingkod sa inyong mga asawa o biyenan. Ang inyong halaga ay likas sa inyong pagkatao. Huwag ninyong hayaan na gawin kayong maliit ng mga taong hindi kayang unawain ang inyong kadakilaan. Muling nag-apoy ang palakpakan, mas malakas, mas tapat. Sa isang sulok, nakita ko ang aking mga scholar mula sa Batanes. Umiiyak sila sa galak. Sila ang aking tunay na tropeo. Ang kanilang tagumpay, ang aking tunay na kayamanan. Matapos ang aking talumpati,
Habang bumababa ako sa entablado, isang lalaking naka-uniforme ng waiter ang aksidenteng nakabunggo sa akin. Mabilis siyang humingi ng paumanhin, halatang kinakabahan. Tiningnan ko siya ng maigi. Hindi siya si Marco, pero nakita ko sa kanyang mga mata ang pagod at pagsisikap. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang braso at nginitian siya. Ayos lang iho, magpatuloy ka lang sa iyong pagsisikap. Balang araw, ikaw naman ang magiging panauhin dito. Sabi ko sa kanya. Doon ko napagtanto na wala na ang bakas ng galit sa aking puso. Ang reynang nakatayo ngayon ay hindi na kailangan ng paghihiganti upang maging masaya. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang maging mabuti sa kabila ng lahat ng kasamaang naranasan mo. Pagkatapos ng gabi ng parangal, hindi ako pumunta sa anumang after party. Sa halip, nagpasundo ako kay Benji upang pumunta sa dalampasigan ng Maynila. Doon sa bahagi kung saan tahimik at malayo sa ingay. Tumayo ako sa harap ng dagat. Hinahayaang dampyan ng hangin ang aking gown. Wala akong kasamang lalaki. Wala akong kailangang patunayan sa sinuman. Ang tanging kasama ko ay ang aking sarili. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, sapat na yon. Ang aking tagumpay ay hindi nakabase sa isang kasal o sa atensyon ng isang hari. Ang aking tagumpay ay ang katotohanang natutunan kong yakapin ang sarili ko sa gitna ng bagyo. Chairwoman, kailangan na po nating magpahinga. May flight pa po tayo papuntang Batanes bukas ng madaling araw, paalala ni Benji. Isang sandali na lang, Benji. Sagot ko habang nakatingala sa mga bituin. Gusto ko lang ninamnam ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam ng pagiging malaya. Ang lahat ng luha, ang lahat ng sakit, at ang lahat ng sakripisyo ay nagbunga na. Ako si Clarice Holloway, ang babaeng itinuring na basahan, ngunit ngayon ay ang reyna ng kaniyang sariling buhay. Ang korona sa aking ulo ay hindi kailanman malalaglag dahil hindi ito ibinigay ng iba. Ako mismo ang nagpanday nito mula sa apoy ng aking mga pagsubok. Ganito na lang ba? Ang pagiging mag-isa sa tuktok ang aking hantungan? Oo, at ito ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Dahil sa aking pag-iisa, natagpuan ko ang kaisa-isang tao na hinding-hindi ako iiwan at hinding-hindi ako sasaktan muli. Ang aking sarili. Lumipas ang 3 taon mula nang huling beses kong naramdaman ang bigat ng nakaraan sa aking mga balikat. Ngayon, habang nakatayo ako sa gitna ng aking malawak na taniman ng sampagita sa Batanes, tanging ang halimuyak ng mga bulaklak at ang alat ng dagat ang bumabalot sa aking pagkatao. Ang bawat talulot na hinahaplos ko ay tila mga saksi sa aking muling pagsilang. Mula sa isang babaeng naging biktima ng kalupitan, patungo sa isang reynang naghari sa kaniyang sariling kapayapaan. Nabalitaan ko ang tungkol sa kanila, hindi dahil sa hinanap ko, kundi dahil ang mundo ay sadyang maliit para sa mga taong ang tanging dala ay pagsisisi. Si Marco ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang construction laborer sa isang malayong probinsya. Ang mga kamay na dati ay ayaw humawak sa akin dahil sa kagasapangan, ay ngayon ay puno na ng kalyo at sugat mula sa pagbubuhat ng semento sa ilalim ng nakatirik na araw. Minsan, nakita raw siya ng isa sa aking mga tauhan na nakatingin sa isang lumang magasin kung saan ako ang nasa cover. Wala siyang nasabi. Humagulgol lang daw siya habang hawak ang isang baso ng murang alak na pagtatanto na ang kaniyang itinapon na basahan ay ang nag-iisang brilyant. Nagbigay sana ng kinang sa kaniyang buhay. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa kaniyang maliit na bahay, namumuhay sa pensyong ipinadadala ko buwan-buwan. Wala na siyang mga kumaring mayayaman, wala na ang mga alahas, at wala na ang kaniyang mapagmataas na boses. Sa tuwing dadaan ang aking mga tauhan para ihatid ang kaniyang pangangailangan, lagi lang siyang nakatitig sa kawalan, bulong ng aking pangalan, nang may halong hiya at panghihinayang. Pinatawad ko na ba sila?
Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sila sa aking buhay. Pinatawad ko sila dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong galit sa aking puso. Ang galit ay isang uri ng tanikala at sa loob ng 3 taon, pinili kong maging malaya. Ang kanilang kapalaran ay hindi na aking pananagutan. Iyon ay ang bunga ng katarungan ng tadhana na tinatawag nating karma. Ang kanlungan ni Clarice ay isa na ngayong ganap na komunidad. Daan-daang kababaihan na ang nakapagtapos ng pag-aaral at nakapagsimula ng sariling negosyo sa tulong ng aming foundation. Sa bawat ngiti ng isang nanay na nakakabili ng gamot para sa kanyang anak at sa bawat kislap ng mata ng isang dalagang hindi na natatakot sa dilim, doon ko nararamdaman ang aking tunay na tagumpay. Isang hapon, habang naglalakad ako sa dalampasigan, nakita ko ang aking sariling refleksyon sa malinaw na tubig ng dagat. Wala na ang takot sa aking mga mata. Wala na ang lungkot sa aking mga ngiti. Ang nakikita ko ay isang babaeng buo, matatag, at sapat. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki upang pakiramdaman na ako ay mahalaga. Ang pagmamahal na hinanap ko sa iba ay matagal na palang nananahan sa loob ko. Naghihintay lang na muli kong tuklasin. Chairwoman, handa na po ang hapunan. Niluto po ng mga nanay sa center ang inyong paboritong sarsyado. Wika ni Benji na lumapit sa akin ng may paggalang. Salamat, Benji. Mauna ka na. Susunod na ako. Sagot ko habang nakatingin sa papalubog na araw. Ang langit ay naglalabas ng mga kulay na tila ba isang obra maestra ng pag-asa. Sa dulo ng lahat ng bagyong aking sinuong, natutunan ko na ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa mga mamahaling hiyas o sa palakpakan ng marami. Ito ay matatagpuan sa katahimikan ng isang kaluluwang nahanap ang kaniyang sariling tahanan. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Wala na ang hapdi ng sampal. Ang tanging natitira ay ang init ng araw sa aking balat at ang katiyakan na bukas, gigising ako ng may bagong layunin at mas malalim na pag-ibig sa buhay. Ako si Clarice Holloway. Minsan akong naging anino sa kusina ng iba. Ngunit ngayon, ako ang liwanag sa aking sariling kaharian. Ang aking bagong bukas ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay ang aking kasalukuyan at ito ay higit pa sa sapat. Ganito na lang ba? Ang katahimikan na lang ba ang aking magiging kasama? Oo. Dahil sa katahimikan na ito, sa wakas ay naririnig ko na ang pinakamagandang awit sa mundo. Ang awit ng aking sariling kalayaan.